Amen. Purihin ang Panginoon sa napakasiglang awitin ng mga anak ng Diyos na mga nasa mamurang edad ay talagang ah, highly spiritual and highly energetic. Purihin ang Panginoon. Ano? Happy Sabbath mga kapatid. At binabati natin kayo lahat sa pangalan natin Panginoon Jesus. Ito yung ating last part ng Laodicean. Parang 10 or 11 presentations ng ating Laodicean message, ang message ng Panginoon kung paano niya hinango ang kanyang bayan na hindi kaaya-aya sa kanya, na halos isusukan niya na pero hindi. Purihin ang Panginoon mga kapatid. At ngayon, sa pag-umpisa tayo po ay manalangin. Ama namin banal, makapangyarihan sa lahat, muli kaming nagpapasalamat, nagpupuri sa inyo sa pagkakataong ito na kami ay patuloy niyong pinag-isa, pinagbigkis ng inyong pag-ibig, at hanga rin sa aming mga puso na patuloy namin kayong makilala sa magitan ng pagpapahayag ng inyong banal na salita na dala sa amin ng banal na Espiritu. Sa oras na ito ay muli kaming umaasa at kumikilala sa presensya ng banal na Espiritu na siyang magpapalago, magpapatibay sa pananampalataya at maging masigla at masigasig, makisangkot sa ikatatapos ng inyong banal na gawain. Salamat Panginoon na minsan pa kami ay umabot na naman dito sa isang imbitasyon na inyong pinagkaloob sa amin na kami ay pumasok sa inyong kapahingahan. At ito ay maingatan sangayon sa inyong salita, kalooban, at kagalakan. Itong aming dalangin sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Okay mga kapatid, ito ang ating huling pag-aaral tungkol sa Laodicean at karoon na ngayon ng magaganda, masayang awitan. Ang title natin ngayon ay The New Song, ang bagong awit. Hango ito sa Revelation chapter 14 verse 3 at Revelation chapter 15 verse 3. So, bago yan mga kapatid, gusto lang ipaabot ang pagpapasalamat, pagpuri sa Panginoon. Nasa Jackson Heights Choral, ito yung singing group namin dito sa church. Umabot ngayon ng 33 years. Kaya meron kami ngayong papuri, praise, and benefit concert sa April 20. Alam kong karamihan sa atin dyan, syempre hindi makakapunta dito. Pero pinapaabot ko lang ito bilang pagpapasalamat sa Panginoon. At ito namang ministry, small group na pinagkaloob ng Panginoon sa atin, na dito rin sa Jackson Heights Seventh-day Adventist Church, ay nag-umpisa ito nung ang preaching natin ay 2004 at ginawa itong grupo na nagpapatuloy ng ministry ay 2010. So purihin ang Panginoon. Ano? So ngayon tayo na ay mag-uumpisa, magbabalikan natin yung Revelation chapter 14 verse 1. Kung loobin ng Panginoon mga kapatid, kasi nandito tayo sa Revelation 14, in case sa mga susunod na buwan at magkakaroon ulit tayo ng sharing, atin naman pag-aaralan yung three angels message, Pastor Ronald, ano? Three angels message. So ipag-pray natin ito, no? Kasi nandyan, ito naman yung magiging sunod na series natin. So ngayon, Revelation 14:1, at aking tiningnan at aking nakita na ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sion. Alam natin yung Mount Zion, yan yung lugar, terminology kung saan ang Panginoon lagi. Pero dahil may bundok at nandun nakatayo, means na ang korderong ito, ang ating Panginoon Jesus, ay merong announcement na ipapahayag sa lahat ng pwedeng makapakinig. Pero ang mensahe ito ay para talaga sa lahat. At sa kanya ay kasama niya yung 144,000. Ano? At napag-aralan na natin to, na meron silang pangalan niya ng kordero at pangalan ng kanyang ama nakasulat sa kanilang mga noo. Ang ibig sabihin niyan, lahat ng nakarinig ay tumanggap ng mensaheng ito, nagpasakop sa katotohanan ng mensaheng ito, wala nang tiwala sa sarili, bagkos ang pagtitiwala sa Panginoon na lamang at sa banal na Espiritu na gumagawa sa atin. At ganun din na wala nang pagtitiwala sa sarili at pinahintulutan na ang Panginoon na siya ang gumawa sa buhay natin. Hindi tayo mag-iisip kung anong gagawin natin para sa Panginoon. Pahihintulutan natin na ang Panginoon ang gagawa para sa atin. Kagaya sa mga nangyayari at makikita natin sa pag-aaral natin ngayon. Pagdating ng verse 2,
Sabi dito, at aking narinig. Nakita niyo yung pattern, narinig, nakita, nakita, narinig. Sa verse 1, nakita, at ngayon may narinig na naman siya. A voice from heaven and a voice of many waters and the voice of the great thunder. And I heard the voice of the harpers harping their harps. And they, sino kaya itong they? They sang as it were a new song, bagong awit mga kapatid, before the throne. So saan ang picture ngayon? Sa luklukan ng Diyos. And before the four beasts, nakita natin yan kahapon, hindi i-detail na pag-aaral, isa pa rin yan sa mga pag-aaral natin. And the elders. And no man could learn that song except or but the 144,000 which were redeemed from the earth. I-highlight natin. Yung they refers to the 144,000. Yung song, kulay blue, para kanino yan? Anong lyrics niyan? Ano ang theme? Ngayon, itong kantang bagong awit, hindi yan brand new, hindi yan newly composed. Ito ay awitin bilang resulta ng pagkakilala nila sa Panginoon kasi nagpahayag ang Panginoon sa kanila kung paano sila pinalaya mula sa kamay ng mga taong hindi nila kayang kalabanin, hindi nila kayang palayain ang kanilang sarili mula sa pagiging alipin. Nakuha natin mga kapatid? Yan. So sila lang itong nakaranas ng ganito. Kaya sila lang yung pwedeng umawit nito. Kaya huwag tayong magagana, ano kayang kanta yun? Makakasama kaya ako? Susundan natin mga kapatid kasi ang Panginoon lang ang may programa. Siya yung nakakaalam. Ang ating bahagi ay tumugon, magpasakop sa kapangyarihan ng Panginoon. Ano? Napag-aralan naman natin, last church. Ang ibig sabihin niyan, last generation of Christians that will stand and vindicate the holy, powerful name of God. Sa kabila ng gagawin ng kaaway na great tribulation, guguluhin niya talaga ang bayan ng Diyos. But by the grace of God, tatayo sila at liliwanag ang kaluwalhatian ng Panginoon sa kanila. Worldwide ito mga kapatid, the whole church, the whole believers. Yan. Ngayon, kaya ang nakalagay kasi dito na no man could learn except the 144,000. So ang magiging tanong, ano itong bagong awit na ito? So hindi siya newly composed. As marinig natin kasi yung bago, parang may bago. Makikita natin yan kung anong ibig sabihin nito. Ngayon, para malaman natin yan, i-connect natin yan doon sa Mount Sinai experience. Doon sa literal, physical, geographical event, historical event na nangyari sa Israelites at sa mga Egyptians. Pero bago tayo pupunta diyan, punta muna tayo sa Revelation kasi dito sabi walang sino man. Nalaman natin kahapon na itong sinasabi na no man, tinutukoy diyan marami pang mga maliligtas, hindi lang 144 ang ililigtas mga kapatid, ano? The issue and the truth of the 144,000 is not about salvation, but it's about a privilege. Okay, marami mga maliligtas at doon na sila mamamature ng message ng Panginoon, pag-ibig ng Panginoon sa langit. Pero hindi nila maaawit ito kasi hindi nila naranasan yung deliverance. Kaya i-connect. Ngayon, bago natin i-connect yan, tingnan muna natin yung parang kaparallel ng sinabi ng Panginoon dito sa Revelation chapter 2 verse 17. Sabi niya, let anyone who has an ears listen to what the Spirit says to the churches. To the one who conquers. Nandito, kasi sa 7 churches, di ba? Ang goal ng Panginoon is to overcome. Kaya lang yung Laodicean, overcome as I overcame. Ito walang ganyan, pero anong pangako niya dito? Sabi niya, I will give some hidden manna, pagkain langit na nakatago, parang walang, basta nakatago siya. 2, hidden manna. And I will give him a white stone, puting bato, at doon sa puting bato ito ay merong bagong pangalan. Dito sa 144,000, bagong awit. Ito naman, bagong pangalan. At doon sa batong puti na yon ay may nakasulat na pangalan, nakatatak, naka-engrave, naka-inscribe na pangalan. Pero wala rin makakaalam kung hindi siya lang na tumanggap. Mga kapatid, ang ibig sabihin nito, ang imbitasyon ng Panginoon ay para sa lahat. Pero ang pagtugon sa panawagan ng Panginoon ay individual.
Mapag-aaralan pa natin itong mga kapatid, ano? Individual. So yung experience natin hindi pwedeng ipasa. Tayo lang talaga ang makakaya. Sabi diyan, no one knows except the one who receives it. At alam niyo kung anong bagong pangalan yan? Pangalan niya ni Jesus. Pero tayo lang ang naka-experience. Wow, ganda. Tuloy lang natin. Binigyan ko lang yung a new name and a new song. Tapos walang nakakaalam ng awit na ito, walang makakaalam ng pangalan na yan, maliban lang siya doon sa tumanggap. Okay? Ituloy natin yung new song na nakakonect sa Revelation chapter 15, yung sa Moses experience. Revelation, Tagalogin muna natin ito. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago. Dapat pala hindi ko na-interpret kanina kasi linagay ko na dito Natatago. At siya ay bibigyan ko ng isang bagong puti at sa batong puti, Batong puti at sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kung hindi yaong tumanggap. So mga kapatid, napakasarap ng pakiramdam na tinawag tayo ni Lord, na wala tayo, hinanap niya tayo, tapos natagpuan niya tayo. Lahat ng pangailangan natin mula sa kung ano tayo sa ating pagiging talamak sa kasalanan ay ginawa niya tayong faultless before the throne. Walang dungis, walang anumang bahid ng dungis ng kasalanan. We are perfect in the sight of God. Praise the Lord. It really takes the grace of God para mangyari yon. Punta na natin ngayon yung Revelation chapter 15 verse 2. And I saw as it were a sea of glass mingled with fire, and them that had gotten the victory, tingnan niyo mga kapatid, no? Sila na nakatamo o nakasumpong ng tagumpay. Tingnan niyo kung saan sila nagumpay. Over the beast, over his image, and his mark. And over the number of his name. Wow. So overcomer, hindi na ito sa kasalanan, kung hindi sa ahensya ng kaaway. Okay? Stand on the sea of glass having the harps of God. And they sing the song of Moses. Mga kapatid, yung new song doon sa Revelation 14 ng 144,000, ito palang song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb. May awit ang lingkod ng Panginoon si Moses at may awit din ang Cordero. Parehong lyrics, saying, "Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty, just and true are thy ways, thou King of saints." Bakit just and true? Kasi ang pagligtas ng Panginoon sa atin ay legal. Hindi ito illegal, hindi yun dahil makapangyarihan siyang Diyos, siya may-ari ng ating buhay, nahulog tayo sa kasalanan, iligtas niya lang tayo. Sige, Diyos ako makapangyarihan, hindi ko na kailangan bumaba dyan sa langit, basta dineklara ko na love ko kayo dahil ako naglalang sa inyo, ligtas na kayo. Hindi. Dadaan siya sa tamang process because the kingdom of God, the throne of God, the foundation of God's throne, the foundation of God's government is justice and righteousness. Okay mga kapatid, justice and righteousness are the foundation of God's throne. Kaya, ang magiging tanong dito, ano ito si Moses at ang Cordero, ano ang kinakatawan nito? Okay, dahil Biyernes na ngayon, iksyan ko lang ito as much as makaisip para magkaroon tayo ng testimony mamaya hasta sa napag-usapan natin. Ano ito si Moses at yung Cordero? Si Moses, kahit sino makarinig na Kristiyano nito, basta Kristiyano, o kung sino man ang nakakakilala ng mga Bible, marinig lang nila yung tinatawag ng Moses, automatic, kautusan ka agad yan, batas. Ano? So Moses represents the law and the Lamb. Of course, wala namang iba yan kung hindi si Jesus. Tingnan natin kung ano, nabanggit ko kahapon, na mula sa chapter 12, dyan ang preparation ng gera, ng Revelation chapter 12, 13, actual na gera, chapter 14, ang tagumpay ng Cordero, chapter 15 hanggang chapter 19. Pag 20, yun ang coronation ni Jesus Christ as King of Kings and Lord of Lords. Actually, 19 pa lang nag-umpisa na doon.
hanggang sa ending. So, doon sa Revelation, buong Revelation presentation ng tagumpay ng ating Panginoon laban sa kasalanan, sa kaaway, at hinango niya ang kanyang bayan. So, punong-puno ng pag-asa, mga kapatid. Nalungkot kayo, huwag kayo manonood ng mga drama-drama dyan sa mga siri-siri. Ito yung siri na panoorin niyo na totoo ang magbibigay ng buhay, pag-asa, kagalakan, at kapayapaan. The book of Revelation. The revelation of Jesus Christ. Okay? So sa Revelation chapter 12, titingnan natin. Nakita niyo yung Moses represents law and the Lamb represents Jesus. Revelation chapter 12 verse 17. At ang dragon ay galit na galit sa babaeng ito. Alam naman natin na dalawang babae sa Bible that represents church. Yung Church of God, the body of Christ, at yung patutot, yung false, disobedient, unbelieving church. Kinokopya niya yung tungkol sa Diyos at pardayain niya yung mga tao. Ito yung woman. The dragon was enraged, galit na galit sa woman, and went off, nakipagbaka, nakipaggera, nakipagdigmaan sa nalalabi ng kanyang binhi. So this is the remnant church, the last generation of Christian. Na meron silang characteristics mga kapatid, katangian. Ano ito? That keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. So ano tong commandments of God? Diyan makikita natin na yan ang nagkakatawan kay Moses. Makikita natin laging si Moses, si Jesus. Kaya sa chapter 15, the song of Moses and the song of the Lamb. Di ba? Pagdating naman ng Revelation chapter 14, in the context of the everlasting gospel, ito yung bunga ng walang hanggang mabuting balita ng kaligtasan. Revelation 14:12, at ito ang mga pagtsatsaga ng mga banal. Ito sila na mga nag-iingat ng kautusan ng Diyos at nag-iingat ng pananampalataya ni Jesus. Nakita niyo yung keep the commandments of God and the faith of Jesus? Ibig sabihin yan sa original yung keep the commandments of God and keep the faith of Jesus. Iniingatan nila yung pananampalataya ni Kristo. Pero sa mga ibang translation, nakalagay dyan na have the faith of Jesus. Totoo din yun, hindi siya nagkokontra. Pero in context, ang bunga ng everlasting gospel na tinanggap natin at nararanasan natin, yan ay mayroong pagtsatsaga, nag-iingat ng kautusan ng Diyos at iniingatan ang pananampalataya ni Kristo mismo kasi yung pananampalataya ni Kristo, yun ang nagligtas sa atin. Ngayon, bilang tugon doon sa pananampalataya ni Kristo na nagligtas sa atin, doon tayo ngayon mananampalataya kay Kristo. Hindi yun magliligtas yung pananampalataya natin kay Kristo. Yun ang magbibigay ng daan na maranasan natin ang kagalakan ng kaligtasan kay Kristo na ginawa niya na para sa atin. Sana maliwanag yun, mga kapatid. Sa English, yung justification, yung pag-aaring ka na pagliligtas para sa buong sanlibutan sa lahat ng henerasyon. Ngunit ang karanasan ay doon sa nakinig at tumanggap. Yung justification, magiging justification by faith. Mararanasan na natin ngayon sa pamamagitan ng pananampalataya. Sigurado ako meron tayong mga questions dito mamaya kasi mahirap pag wordings lang. Uulit-ulitin natin yan. Ano? So ngayon, bago tayo tutuloy dito sa new song, may ibibigay lang muna ako dito na isang punto dito kay Moises at kay Jesus kasi maraming Kristiyano na galit sa pag narinig itong Moses kasi nakalink nga si Moses dito sa kautusan. So titingnan natin, ha? Exodus chapter 24 verse 10. At nakita nila ang Diyos ng Israel. Unang point, tingnan natin, ha? Nakita nila ang Diyos ng Israel. Sa ilalim ng kanyang paanan ay nahayag ang isang bato na sapphire, as clear as crystal. Ito ay New American Standard Version. Dito tayo sa New King James Version. Nakita nila ang Panginoon sa ilalim o paanan ng kanyang paanan. Nakita nila yung sapphire stone, paved work of sapphire stone. Nakakulay ng langit pag walang ulap. Okay. Revised Standard Version. Nakita nila ang Diyos ng Israel. Tapos ito yung 10 Commandments, tinutukoy mga kapatid ng 10 Commandments. Itong kulay na linagay ko dito ng pavement of sapphire stone, napag-aralan na natin yan doon sa
Sa Daniel, na-series natin yung telescopic view. Hindi ko alam kung na-series na natin yung blue throne, mga kapatid. Hinango natin ito. Yan. Yan ang kulay ng Ten Commandments. Like the very heavens. Ngayon, itong pinaka-modern na tinuturing nila na worst na translation, yung international version, okay lang yan, basahin nyo, wag nyo gagamitin ng study, pero magandang translation ito. Ito yung pinaka-worst translation na sabi nila, pero ito yung accurate na gumagamit ng word. Pavement of lapis lazuli. Yan yung bato ng Ten Commandments. No? So, nandiyan sa ilalim ng paanan ng Diyos. Ibig sabihin, that is the foundation of God's throne. Okay? Ngayon, ang magiging issue dito kay Moses at kay Jesus, yung ginagamit nila yung John 17. Mga kapatid, buksan yung Bible nyo, John 17. Kino-contrast nila laging pinag-aaway nila si Moses at si Jesus. Tingnan nyo, John 1:17. Depende sa version ninyo, makikita natin dyan na yung kautusan ay binigay sa pamamagitan ni Moses. Yung ibang translation, given through Moses, and grace and truth came from Jesus Christ. So sa iba't ibang translation, yung ibang word na ginamit sa pamamagitan ni Moses. Yung ibang translation naman ginamit na by Moses. So kino-contrast, pinag-aaway nila yung interpretation ng hindi tama pero yung nakasulat, yan ang katotohanan. Ang mga ayaw sa Ten Commandments, sabihin natin Ten Commandments, ayaw kaya iko-contrast nila si Moses at si Jesus. Hindi ito ang intention ni Jesus ni John the Beloved nung sinulat niya ito na iko-contrast kasi wala naman si Moses ng sarili niyang batas. Tingnan niyo yung sa verse 18, ang sabi ng Panginoon, walang sino man nakakita ng Diyos at nabubuhay. No one has ever seen God. But God, okay. So ngayon, i-atras niyo yung Bible niyo, the same din. Exodus 33 verse 20, na walang ang nakakakita sa Diyos na mananatiling buhay. No one may see me and live. Pero doon sa verses na tinignan natin, nakita nila ang Diyos. Ang context niyan, hindi tayo pwede maki-eyeball to eyeball sa Panginoon. Dahil spiritual siya at banal, tayo ay makasalanan. Talagang hindi tayo pwedeng tumayo. Pero nakikita din siya. Hindi lang face to face, hindi eyeball to eyeball. Darating yan mga kapatid, when this corruption will put on incorruption, this mortality will put on immortality. So, mga kapatid, hindi siya. Ngayon, si Moises, wala siyang sarili niyang tinatawag na utos o kautusan na sinasabi ng ating mga ibang kapatid. Tingnan natin sa verse 12 ng the same chapter, Exodus 24. And the Lord said to Moses, come up to me on the mountain and be there. I will give you tablets of stones. Ito yung lapis lazuli, yung sapphire stone. Ito yung Ten Commandments, blue stone. And the law and commandments which I have written that you may teach. Itong verse na to nagsasabi sa atin mga kapatid na ang utos, kung ano man isipin natin na kay Moses, ito ay galing sa Diyos. Ginamit ng Diyos si Moses. Alam niyo mga kapatid, ang Diyos ay espiritu. Tayo ay karnal. Tayo ay mortal. Hindi tayo makapag-link ng direct sa Panginoon. Kaya gagamit ang Panginoon ng ways, ng pamamaraan kung paano niya ipakita, ipahayag, ipaabot ang kanyang kalooban, ang kanyang gusto. So gagamit siya ng tao. Ano? Tayo ay kasangkapan sangayon sa kanyang kalooban. Yan. So from spirit, kaya nga si Jesus para maging maliwanag, itong Moises, siya yung nagkakatawan doon sa Israel na sa darating na Jesus, sa darating na tagapagligtas, sa darating na propeta, sa darating na lingkod ng servant ng Panginoon. So gagamit ang Panginoon ng instrumento para ma-communicate, maipaabot, maipahayag ang kanyang mensahe, kalooban sa kanyang linalang na nahulog sa kasalanan. Okay, so hindi sila nag-aaway si Jesus at si Moses. Ano? Sila ay ipinapahayag ng Panginoon bilang
pagpapahayag kung gaano ka makapangyarihan ng Panginoon, na paano ang galing niya, champion siya sa communication, ipapakita niya ang kanyang mensahe, kalooban. So iko-contrast natin ngayon, hindi iko-contrast, ipaparallel, sorry. Parallel, yung parallel ng Exodus 15 tsaka Revelation 15. Plagues of judgment, literal, physical na nangyari, historical. Plagues of judgment, spiritual na mangyayari at nangyayari. Red Sea, sa Revelation 15, Sea of Glass. Ano ang theme doon? Ano ang tema? Divine deliverance. Revelation 15, divine deliverance. Ano ang message ng inaawit nila? The same, Song of Deliverance, Spiritual Israel, Revelation 15, Song of Deliverance. Saan ito inawit? Song. This song was sung by the sea. Ito naman, Sea of Glass. Alam naman natin yung sea, sa prophetic term, ang meaning niyan ay maraming tao. Okay. So, sa context ng Exodus 15, sa verse chapter 14, pillar of fire through the sea. Ito naman sa Revelation 15, fire in the sea. Kaya ang theme nila ng kanta dito sa Revelation 15:3, the Song of Moses and the Song of the Lamb. Dito natin mga kapatid, the Song of Moses, the servant of God. So gagamit talaga ang Panginoon ng kasangkapan para maipahayag, maipaabot ang kanyang mensahe. Punta naman tayo dito kasi inaano natin Song of Moses and the Lamb. Punta muna tayo dito sa kung ano tong Egypt at Rome. Ano ang pagtawid, pag-alis, the flight from Egypt was a type bilang anino of the church fleeing from Rome. Kasi originally sa Egypt, Israelites. Literal, ancient, historical Israelites. Ngayon naman tayo, spiritual Israelites. Tingnan natin yung parallelism dito. Yung Egypt sa Ezekiel chapter 29 verse 3, tinawag na dragon. Yung Rome sa Revelation chapter 12, tinawag na dragon. Yung Egypt, sinubukan nilang patayin yung bata na gagamitin ng Diyos na magiging tagapagligtas, si Moises. Kailan? Nung siya ay maliit pa, 2 years and under. Si Jesus, ganun din ang ginawa ng Rome. Naalala niyo si King Herod? Lahat ng mga maliliit na bata from 2 years old pababa, patayin. Kasi ayaw niya na magkaroon ng iba pang hari. God's people fled to the wilderness on eagle's wings, Exodus 19:4. Revelation, makikita niyo, Revelation 12:14. God's people fled to the wilderness on eagle's wings. Yan. 4. God fed them with bread. Ito na yung mana. Ang meaning ng mana, alam nyo na yung mana, ang meaning ng mana, di ba? Yung mana, meaning yan, hindi namin alam. That we don't know. So, ngayon, alam nyo na yung meaning ng mana. Anong meaning ng mana? We don't know. Now you know. So, God feed them with the bread from heaven, mana. God feed them with the bread from heaven, that's Jesus Christ Himself, the reality. 5. Miraculously delivered, sang the Song of Moses. Bakit miraculously delivered? Mamaya makikita natin yan. Kasi sa likod nila, Egyptians, horses, armies, chariots. Sa harap nila, dagat, yung Red Sea. Paano nila iligtas yung sarili nila doon? Yan, miraculously delivered by the power of God, by the strength of His wings. Okay? So dito sa atin ngayon, ganun din ang mangyayari. Kaya huwag tayong matatakot yung mga persecution, mga great tribulation. Bakit? Christ is with us. If God is for us, who can be against us all the time? Sabi ng Panginoon, and lo, I am. Hindi niya sinabi, I will. Sabi niya sa Matthew 28 verse 20, and lo, I am with you. Present continuous tense. Huwag natin gamitin ang pangako. Most of the time, mga kapatid, ang ating mga lecture, mga pang-encourage sa mga to, mga kapatid, ang pangako talaga ng Panginoon, laging pangako. Hindi na pangako ang kaligtasan, mga kapatid. Ito ay reality na. Ang pangako na ating matatamo pagdating ni Jesus, yung immortality, this mortal will put on immortality and this corruption will put on incorruption. Pero yung eternal life ay ibinigay niya. 1 John chapter 5 verse 11. Puntahan niyo na lang yan, double check niyo mga kapatid. Laging ang presensya ng Panginoon ay nasa atin.
So yan yung Egypt and Rome. Titingnan naman natin yung si Moses tsaka si Jesus. Di ba nakita na kanina? So si Moses, yung si Pharaoh, yung evil king, nakita natin na gustong patayin si baby Moses. Si Herod, ganon din. Tapos, he was hidden, tinago siya from Pharaoh, ng anak mismo ni Pharaoh. Si Jesus, ganon din. Pinadala si Jesus sa Egypt. Interesting mga kapatid, ano yung lugar ng Egypt? Bayan ng Diyos o kaaway ng bayan ng Diyos? Kaaway. Kung saan si baby Jesus na walang kalaban-laban, maliit na bata na pwedeng, kung ano na lang pwedeng gawin, doon pinapunta ng Panginoon sa Egypt. At doon siya nagkaroon ng shelter. Di ba? Grabe kaya, Song of Moses, Song of Deliverance. Yan, Moses was sent to Egypt, sa bayan ng kung saan ang nag-alipin ng bayan ng Diyos, to preserve his life. Doon itinago si Moses sa Egypt mismo. Si Jesus was taken to Egypt to preserve his life. Doon siya tinago sa bayan ng kaaway, hindi man lang siya nagalaw ng kaaway. He was saved of, tinan nyo, gumagamit ang Panginoon ng kasangkapan. Yung mama ni Moses, tsaka yung anak ni Pharaoh na babae. He was saved by woman. Or dalawa sila, women sila. His mother and the daughter of Pharaoh. Jesus was helped by his mother, Mary. Yan, Matthew 2:14. He tried to save a Hebrew kinsman kasi nag-away yung Egyptian tsaka yung kanyang kababayan na Israel na sinaway niya. Si Jesus is not trying but he did. He saved his Hebrew kinsmen first para sila yung magdadala ng mensahe. Hindi lang yung sila ang linigtas, kung hindi sila ang una makaranas, sila yung magbabahagi ng kaligtasan. Kagaya natin ngayon, naranasan natin ang kaligtasan at kagalakan ng kaligtasan, doon pa lang tayo magbabahagi ng mensahe. Ano? Yan. So Pharaoh's daughter adopted Moses, Joseph adopted Jesus. Ngayon, panoorin muna natin itong kung paano nagumpay ang Panginoon sa panandali mga kapatid. Bilis talaga ng panahon. Overview ng Revelation chapter 12. Mula pa sa langit, pag-umpisa ng pasok ng rebelde ni Satanas, cast out na kaagad siya. Buong Revelation to, ano? Tapos, sa Old Testament, ang kalaban, kung paano kalabanin ni Satanas yung bayan ng Diyos sa magitan ng bansa, by nation. Ano, pag mag-away yung ang bayan niya at ang mga kalaban ay by nation. Yun sa Revelation chapter 12, merong tinatawag na yung dragon ay may 7 ulo. Ito yon, yung unang ulo, Babylon. Pangalawa, Medo-Persia, Greece, and pagan Rome. Pagdating dito sa cross, dito natupad ang pangako ng Panginoon na tayo ay ililigtas mula sa kapangyarihan ng kasalanan doon mismo sa cross. So John chapter 12 verse 31 and 32, doon hinatulan si Satanas. So doon sa langit talo si Satanas, doon sa cross talo na naman si Satanas. Okay? Ngayon dito sa New Testament, ang pagtupad ni Kristo ng kaligtasan ay naging mensahe na ngayon, iba na ang approach naman ni Satanas. Ang pakikiglaban niya ngayon ay sa iglesia naman. Dati by nation, ngayon sa church. So ito ang transition mga kapatid, mula sa pagan Rome, naging ecclesiastical or papal Rome. Itong pagano na hindi naniniwala sa Diyos. Ngayon, tumanggap sila sa Diyos para madali nila talaga, iba ang approach ni Satanas, madali niya yung bayan ng Diyos. Pero anong ginawa ng Diyos? Dinala niya ang kanyang bayan doon sa wilderness. Pero doon sa wilderness is 1,260 years from 538 AD to 1798. Grabe, no? 1,260 literal years. Ngayon, dahil walang Bible dito, sa time na ito, yung 1,260 years, ang mga tao na umuusbong na bagong generation, nagtatanong tungkol sa Diyos, walang maibigay ang bayan ng Diyos. Kasi captive na eh. So doon umusbong yung atheista. Ang atheista, ang alam natin sa atheista, hindi naniniwala sa Diyos, na walang Diyos, ganito, ganyan. Nagre-reklamo sila sa Diyos. Pero yun ang presentation nila. Ang pinakamatinding last part, mga kapatid, itong apostate Protestantism. Ano tong apostate Protestantism? Nakabalat siya ng balahibo ng tupa. Pero ang
ang nakasuot ng maskara ng balat na yan ay lobo. So yun ang iingatan natin. Pero sa kabila niyan, tagumpay pa rin ang Panginoon. War on the remnant, Satan was cast out. Panalo pa rin ang Panginoon. Purihin ang mga Panginoon, mga kapatid. So balikan natin to si Moses na inutusan ng Diyos, no? Sa ancient Israel. Sabi ni Moses, pinadala ako na palayain mo ang bayan niya. Anong sabi ni Pharaoh? Who is the Lord? Sino yung Panginoon na yan na kailangan kong sundin ang kanyang tinig at palayain ng mga Israelita? Dineclare niya, sabi niya, hindi ko siya kilala. I know not the Lord. Neither will I let Israel go. Hindi pwede. So yun ang attitude ng Egypt sa word ng Panginoon. Literal, ancient, historical, and geographical Israel. Dito, sa atin ngayon sa spiritual, dahil sa deception ng kaaway, na hindi tayo nag-i-spend time ng Word of God. Praise the Lord, iba yung experience natin ngayon. Yun din ang approach ng Babylon, ng spiritual Babylon ngayon. Dahil sa kanyang napainom na lahat ng bansa, kasama tayo dito, ng kanyang alak, yung kanyang false doctrine, false teachings na parang nakalinyada sa Bible pero wala pala doon. Ang kanyang biktima, ito yung sabi, they worship the dragon, that is Satan, because he gave his authority to the beast, and they worship the beast saying, who is like the beast? Di ba ang tanong ni Pharaoh, who is the Lord? I don't know him. Dito naman, ang beast ang tinataas nila. Who is like the beast? Who is able to wage war with him? Ang bilib na bilib dahil nadali sila, na-deceive sila ng kaaway. Akala nila, ang kaaway talaga si Satanas. Pero si Satanas, hindi siya mag-a-appear as Satanas. Kaya nga gumagamit siya ng agency. Kaya ganoon din ang Panginoon. Gagamit din siya ng kanyang bayan. Hindi niya pwedeng i-ganun kasi i-accuse na naman siya ni Satanas. So, sa pamagitan ng kapangyarihan ng mensahe ng three angels message, the everlasting gospel, God is able to produce a people that will stand for the truth though heavens fall. They will vindicate the character of Christ. Ano? So yan ang experience ng Moses, kaya i-connect natin. So paano nangyari ito? Paano nila nagkaroon sila ng kantang The Song of Moses? Atras muna tayo dun sa Exodus, ano? Exodus 13. And the Lord went forth before them by the day in a pillar of a cloud. Poste ng ulap. Anong purpose ng ulap? To lead the way. And by night, pillar of fire. Meron na silang cooling system sa umaga at meron silang heating system sa gabi. Dahil sa lugar na yan, pag gabi, malamig kahit hindi winter. Pag umaga, sobra naman ang init. So to go by day and by night, he took not the pillar of cloud the day, nor the pillar of fire. Talagang kasama nila lagi. Ang ibig sabihin lang yan, mga kapatid, yung presensya. So ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kapatid. Paano nangyari itong Song of Moses? Doon sa panahon na wala na silang magawa, sa likod nila, tumatakbo palapit na palapit ang atake ng Egyptian. Sa harap nila, dagat ang kanilang tatawirin. Paano nila ililigtas yung kanilang sarili? So ginamit na naman ng Panginoon si Moses ang kanyang lingkod. Sabi ni Moses sa bayan ng Diyos, huwag kayong matakot, kayo ay manatiling mapayapa, at titingnan nyo ang kaligtasan ng Diyos ng Panginoon na kanyang ipapakita sa inyo ngayon. Biro mo? Ilan lang yung space of time na sinabi ni Moses ito, na ngayong araw na ito, ipapakita sa inyo ng Diyos ang kanyang kaligtasan. Kaligtasan saan at para saan? Sapagkat ang mga Egyptian na inyong makikita ngayong araw na ito, makikita nyo sila ngayon na lang at that's it. You see them again no more. For how long? Forever. Makikita nyo pa. Ang dating ng tingin nyo talagang aatakihin tayo. Pero huwag kayong matakot. Manatili kayong mapayapa. Dahil ipapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihang pagligtas ngayong araw na ito. Kung ano man pinagdadaanan natin, mga kapatid, memorize natin Exodus chapter 14 verse 14.
The Lord shall fight for you, and you shall hold your peace. Oh, kita nyo? As much as nakakatakot sa actual na feeling, actual na pangyayari, binigkas ng lingkod ng Diyos na ipapakita ang kanyang kaligtasan. So dito, pagdating sa verse 14, and the angel of God, alam na natin yung angel of God, which went before the camp of Israel, removed and went behind. Umiikot ang Panginoon, and the pillar of the cloud went from before their face and stood behind. Nandun sa harap nila at nandun na naman sa likod. Kaya lang gusto kong bigyan ng emphasis itong pillar of cloud. Ano ba yung cloud? Sa Daniel chapter 7 verse 13, yung like the Son of God, it represents the pre-incarnate Christ. Ito nung nakita ni Daniel. The man, like the Son of Man, kasi hindi talaga siya man eh. So like the Son of Man, with the cloud of heaven. Saka yung anak yung parang anak ng tao na merong ulap. Ano ba yung ulap? Tapos dito sa Revelation 14:14, yung sa harvest, mga kapatid, yung pag-ani ng gospel, harvest ng kasi na yung gospel tapos namunga siya ng Revelation 12:14, aanihin yan. So itong like the Son of Man was seated on the cloud. Ano ba itong cloud? Tingnan natin yung cloud. So mandali. Kahalagahan ng cloud. Yung pagkatapos ng pagbigay ng kautusan kay Moises, merong ulap na nagtakip sa bundok. Nung binigay, second time, di ba, binasag ni Moises yung unang 10 Commandments, pinadala ulit siya ng Panginoon, sinulat ulit ng Panginoon ng kanyang sariling kamay, nandun na naman yung ulap. Pagkatapos ng templo, ng sanctuary, ng tabernacle na pinagawa kay Moses, nandun na naman, kinover yung sanctuary ng ulap. Tapos pag kung saan man pumunta yung bayan ng Diyos sa kanilang camping journey papunta ng Promised Land, nandun yung ulap para maggabay sa kanila. No? Pagkatapos ni Solomon pinatayo yung balak ni David, pero si Solomon na nakapagtayo, nandun na naman yung ulap. So doon sa Mount of Transfiguration, may ulap. Nung umakyat si Jesus, may ulap. Pagdating ni Jesus, may ulap. Anong ibig sabihin ng ulap? Ulap is the presence of God. Praise the Lord. Yung ulap na hindi umaalis sa umaga at sa gabi. Wow. So ngayon, nandun na sila sa harap nga ng talagang wala silang ma-feel na kaligtasan. Sabi ng Panginoon, Moses, stretch forth your hand over the sea, and the Lord will cause the sea to go back by the strong east wind and all night. So buong gabi. At anong nangyari? The children of Israel went in the midst, sa gitna ng dagat, at sila ay umaapak sa tuyong lupa. Grabe, hindi man lang basa, no? Tuyong lupa. And the waters, yung tubig, yung dagat na nahati, para siyang mga pader. Waters were a wall unto them, their right hand, and on their left. Talagang grabe ang kapangyarihan na pinakita ng Panginoon. So in the morning watch, the Lord looked down on the army of the Egyptians through the pillar of fire and cloud. Nandiyan ang presensya ng Panginoon. Kahit doon sa nakaabang ang Panginoon, siya yung guardia, siya yung army na nagre-represent general laban doon sa kanyang bayan. Laban o kampi. Basta ganoon. Kasi ang kalaban ng bayan niya ay malapit na mag-attack, no? And brought the army of Egyptians into confusion and caused their chariots wheel to swerve. Nag-ikot-ikot na kasi buhangin, tuyo yun. Kahit gaano ka makapangyarihan yung ginagamit nilang chariots noon, kasi yung chariots, yung gulong no, napakatalim no, na pag dinaanan ka, hati ka. So kahit ganun ang chariots nila, baliwala yun kasi mag-iikot-ikot yun dahil buhangin na tuyo. Wow! Yan ang ginawa ng Diyos. He made them drive with difficulty. So the Egyptians said, tinan nyo ha, anong sabi ng mga Egyptians army? Let us flee from Israel for the Lord. Hindi nila sinabing their Lord or whatever. In-acknowledge talaga nila, for the Lord is fighting for them against Egyptian. Grabe. Ngayon,
balikan natin ito, pero tuloy tayo sa 26 to 28. Sabi ng Panginoon, sige, stretch forth your hand again para bumalik yung tubig. So, ginawa ni Moises, and the waters, verse 28, returned and covered the chariots. And the horsemen, even Pharaoh's entire Pharaoh's entire army that had gone into the sea para habulin sila. Ano nangyari? Not even one of them remained. Ganon ang deliverance ng Panginoon. Kaya, doon sa last, yung sinabi ni Moses sa mga Israelites, ito yung araw na makikita niyong muli ang mga Egyptians. At pagkatapos niyan, that's it. Doon niya na lang makikita. Tingnan niyo yung verse 31. And when Israel saw the great power which the Lord has used against the Egyptians, the people feared, that means revered or honor, ginalang nila, naniwala sila sa Diyos and the Lord. They believed in the Lord and His servant Moses. So nandyan yung lingkod ng Panginoon si Moses. Ginamit siya ng Panginoon. Okay? May lingkod talaga ang Panginoon. Tayo ito ngayong Moses na magbibigay sa sanlibutan na iniligtas na ng Diyos ng warning na huwag tayong matakot sa beast. Huwag tayong magsamba sa beast. Ano? Huwag tayong matakot sa Sunday law. Huwag tayong matakot sa persecution. Huwag tayong matakot sa great time of trouble kasi kasama natin ang Panginoon. Ang gagawin ng great time of trouble, persecution, ay pakikinangin lamang ng Panginoon ang kanyang bayan na ang kanyang kaluwalhatian, Revelation 18:1, ay mahayag sa buong sanlibutan. So, ngayon, diyan nag-umpisa yung tinatawag na Song of Moses, 15:1-4. Okay, so for shortcut, hindi na natin babasahin ito kasi wala na tayong time, alas 8 na, may mga testimony pa tayo. Ano? Pero ito yung sabi doon. Moses and the son of Israel sang the song of the Lord, sang to the Lord, and said, I will sing to the Lord, for he is highly exalted. The horse and its rider he has hurled into the sea. The Lord is my strength and song, and he has become my salvation. This is my God. I will praise him. My father's God, I will exalt him. The Lord is a warrior. The Lord is his name. Pharaoh's chariot and his army he has cast into the sea, and the choices, yung mga piniling mga special na mga army of his officers are drowned in the Red Sea. Yan ang theme ng kanilang song ng deliverance. So, 3 segments of the Song of Moses sa chapter 15. Number 1, past. Sinelebrate nila kung paano sila pinalaya dun sa Egypt. Okay? Number 2, meron naman tayong kopya nito sa personal study nyo na lang kung interesado nga pala kayo, just in case. Gagawin natin itong PDF, padala natin kay Pastor. Kung interesado kayo, reviewin ito, papadala natin yan, bibigyan kayo. Okay? Kung hindi naman, okay lang. Pero ibigay namin itong material, may bayad dito. Ang bayad nito ay hindi pera. Kung hindi, i-share nyo rin sa mga hindi pa nakakaalam. Kung nakita nyo na meron kayong natanggap na blessing dito. Okay? Yan lang ang ating advertisement. Pangalawa, present. It deals with the present, affirming faith in God's presence. Ang patuloy na pakikisama, pag-iingat, and deliverance ng Panginoon sa kanila. He is my God. I will praise Him. Yung pangatlo, yung future. Habang sila ay tatawid mula dito sa Mount Sinai, hindi doon sa Mount Sinai, sa plain ng Sinai, dito sa baba, sila ay patuloy maglalakad papunta ng Promised Land, na-anticipate na nila yung divine guidance, divine deliverance, kung paano sila dineliver in the past, and experience the power of God in the presence, and even their future enemies, they will settle doon sa Promised Land. Okay? Yan yung Exodus 15 kay Moises. Ito naman, ang Revelation 15, sa spiritual Israelites sa atin, ito naman yung message niya ng Revelation chapter 15. Ipapaalala na sa atin ng Panginoon, ng Banal na Espiritu, kung gaano kadakila ang ginawa ng Diyos para sa atin. Okay? Doon sa cross. Yun ang deliverance natin. Pagtawid mula sa mundo, papunta sa kaharian ng Diyos. From the kingdom of the flesh to the kingdom of grace.
From the kingdom of this world to the kingdom of Jesus Christ, His Son. Okay? So yan ang lyrics ng Revelation 15 ng spiritual Israel. Great and marvelous are thy works. Your judgment have been revealed. Sa inyo, doon sa cross past. Okay? So focus on God as one who has accomplished our salvation full and complete. Wala na tayong pwedeng idagdag, wala tayong pwedeng ma-contribute. Pangalawa, present experience, just as true are your ways, for you alone are holy. So present experience natin talaga ito ngayon. Sa number 3, focus sa future. Kung dumating man yung mga persecution, sandalo, time of trouble, kung ano man yung darating, binigyan na tayo ng victory. Kaya we have to maintain that victory by faith. We have to fight the fight of faith, not the fight of sin, but the fight of faith. Whose faith? The faith of Jesus Christ. Anong magiging result niyan? All nations shall come and worship before you. Tatamaan sila ng everlasting gospel ni Jesus sa pamamagitan ng Laodicean na nakaranas ng tagumpay laban sa beast, the image of the beast, and the dragon. Kita niyo mga kapatid? Kaya dito sa chapter 14, they sing the song of Moses. Ang lyrics ng Moses sa Revelation 14:3, walang ibang pwedeng kumanta nito at makaalam na mga ibang ligtas. Okay, ulitin ko 'yan. Ipag-idiin natin na hindi lang 144 ang maliligtas. Sila yung merong special privilege kasi sila yung nakaranas ng Great Tribulation. Okay? So, yung mga ibang naliligtas, hindi nila pwedeng kantahin yon. Anong lyrics ng kanta nila? Great and marvelous are your works, O God. So ngayon, yung Song of the Lamb, nagpapaalala sa atin mga kapatid, ngayong araw na ito, at sa mga darating pa na araw hanggang pagdating ni Jesus, na ang awitin ng korderong ito, nagpapaalala sa atin ng pinakahuling yugto ng dakilang tunggalian na talagang nandito na sa ating harap. And God's people are to be prepared, being anchored in the truth. Nakaangkla tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos, nakaugat tayo at nakapundo sa kanyang agape. Ang awitin na ito ay reserved for those who overcome in Jesus Christ. Okay? Ngayon, yung great controversy, anong issue ng great controversy mga kapatid? Ang issue ng great controversy, mayroong tinatawag na narrative sandwich. So, di ba, series ito? The Great Conflict series, una, Patriarchs and Prophets, Prophets and Kings, The Desire of Ages, The Acts of the Apostles, The Great Controversy. Ibibigay ko lang sa inyo yung shortcut na theme, yung tema ng dakilang tunggalian is the character of God. The first statement in Patriarchs and Prophets, God is love, 1 John 4:8. Pero dito tinawag niya 1 John 4:16 kasi yun ang nature ng Panginoon. So ang description ang dinescribe pinahayag kay Ellen White, God is love. Pinaka-last statement, pinaka-last phrase ng great controversy is the same. The great controversy is ended. Sin and sinner are no more. The entire universe is clean. One pulse of harmony and gladness beats through the vast creation. From Him who created all, flow life and light and gladness throughout the realms of illimitable space. From minutest atom to the greatest world, all things animate and inanimate, mga gumagalaw at hindi gumagalaw, in their unshadowed beauty and perfect joy, declare that God is love. Kaya binanggit ko kahapon sa question na kahit yung hindi maliligtas, they will confess, they will declare that God is love. Nakita nila yung justice ng Panginoon. So hindi pwedeng basta na lang tayo iligtas ng Panginoon. Dadada ng Panginoon sa legality hanggang mapa-shut up niya ang bibig ng ating accuser, si Satanas. Okay? So Revelation 15:3. And they sing the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb. Ito yung awit ng 144,000 na sila lang ang nakakaalam. Pero pinahayag dito, great and marvelous are their works, Lord God Almighty, just and true are your ways, King of Saints. So dito, sa Council of the Church, in freeing the souls from the bondage of sin, God has wrought for us a deliverance
greater than the Hebrews at the sea, at the Red Sea, talking about Moses. Like the Hebrew host, we should praise the Lord with heart and soul and voice for his wonderful works to the children of men. Those who dwell upon God's great mercy and are not unmindful of his lesser gifts, that is, spiritual gifts, will put on girdle of gladness and make melody in their hearts to the Lord. So mga kapatid, sinabi ko, i-highlight lang natin ito kasi Friday na, kailangan natin marinig naman natin yung mga testimony ng ating mga kapatid. Iko-quote natin si Haring David na in-inspire ng Panginoon, Psalm 119:54-55, Your statutes have been my song in the house where I live. I have remembered your name, Yahweh, in the night and obey your law. So the law of God is the name of God na nandito sa puso at isip natin. Iniingatan natin ito dahil nakaranas na tayo ng deliverance ng pandaraya ng kaaway na sinasabing huwag kayong maniwala sa Diyos at sa kanyang kautusan. God bless us all mga kapatid. By the grace of God, tayo ang last generation of Christians na magpapahayag sa Panginoon. Tayo yung 144,000, hindi para iligtas kung hindi meron tayong special privilege dahil tayo ang mga karanas ng pag-present ng everlasting gospel in its purity, in its clarity, unadulterated, and non-commercialized. Hindi tayo hingi ng pera para magpatuloy yung ministry. Sa Panginoon tayo titiwala kasi siya ang may-ari ng lahat. Happy Sabbath. God bless us all. This is the end of our series, the Laodicean message of the true witness and faithful Jesus Christ. God bless us all. Happy Sabbath. May we all grow in grace and in the knowledge of Jesus Christ. Spread the word, and I love you all in the name of the Lord.